Wow guys, ang bilis ng 5G netong phone na. Bilis ng connection na. Hi guys, welcome back to my channel and we're going to review another phone. And this is my first time reviewing a ZTE phone. Na-unbox ko na siya 2 weeks ago. And this is the ZTE Blade A75 5G. Diba, pag nasa UK ka, ang tawag nyo is ZTE. Yung letters din nila is Z, or sa Canada yata, Z din. Pag USA or American English is ZTE. For me guys, diba, pag ZTE, it comes to my mind is yung Wi-Fi and router. And alam ko naman meron silang phone eh. So this time, we're going to review this ZTE phone. So we all know, Smart partnered with ZTE para sa phone na to. So ito yung box ng ZTE. And then, partner with Smart. So, ito yun. So, ang ganda ng design eh, ng box. Anyway, ang highlight specs ng phone are 6.6 HD Plus with 120Hz, 5G octa-core 2.2 GHz, tapos 128GB of ROM, UFS 3.1, and also 5000 mAh large battery, and of course, the 8GB of RAM. Bali, 4GB of physical RAM and 4GB of extended RAM. Equals 8 siya. And meron din siya DTS na audio. Nakuha ko tong phone sa Smart website with the amount of 5,450. Mura lang no guys, for a 5G phone to. So, ito yung phone niya. Kita nyo yung bezel. So, for 6.6 inches. Meron siya konti dito. Dito. And then the punch hole camera here. Yan. So very quick lang yung button, ito, lock button and the volume up and down. So pwede siya ma-screen lock and unlock. Yung finger scanner dito. So, unlock natin, yan. Bilis, diba? Lock and unlock. Pwede rin siyang pattern and facial recognition for unlocking the screen. And dito rin siya sa ilalim is the headphone jack, Type-C port, and the mic for the speaking. The loudspeaker is nandito sa taas of this phone. Isa lang siya ang loudspeaker. And nandito yung SIM tray niya. 2 nano SIM card ang pwede dito. And guys, hindi siya expandable. Okay? Tapos guys, gawa siya sa plastic. And medyo shiny siya. So, maano yung fingerprint ninyo. Matakaw siya sa fingerprint. Yung design naman niya eh, para may glitter-glitter siya, na black siya. So, plastic siya and takaw sa fingerprint. Yan. And, wala siyang IPS rating. So, hindi siya waterproof or dustproof. Buti na lang guys, nung unboxing natin, meron siyang free case. Ito siya. Free case. Ito. Jelly case. Hindi naman siya solid na material, pero malambot naman siya. And then, meron din siya free screen protector na kinabit na natin dito. Yung screen protector, may butas din siya. Good. May butas siya sa bandang camera, sa front camera. So, lagay na natin yung jelly case. Yan. Hindi nakalabas yung camera niya. So, okay siya. Pag nilapag sa table, protected siya. Yan. Camera does not come out. So, yan. Okay, diba? Yung display type niya is IPS LCD. And yung brightness niya is up to 480 nits. Brightness, ito. 480 nits lang siya. And for the camera of this phone, yung main camera, which is the 50 megapixel, nandito siya sa gitna. And the 2 megapixel sensor nandito. Sensor lang siya eh. Hindi siya camera, diba? So, 2 megapixel sensor dito. And, ang laki no, ng ano niya, kinain na space for the camera lang. And then, the flash. The back camera can record 720p, 1080p, and 4K 30fps. While the front camera, ito, this is 8 megapixel and can record 720p and 1080p only. So, here are the sample pictures and videos from this phone.
Okay guys, yung quality ng pictures coming from this phone is hindi masyado maganda for me. Medyo below average. Pero when it comes to mga big objects, halimbawa yung malaking slide, yung malaking building, na hindi mo zoom ha. Yung very colorful na object, basta malalaki, okay naman sa paningin natin. So siguro ganito na lang guys, pagdating sa mga isang object lang to-take natin for the camera, okay lang siya. Pero pag maraming magagandang place, mga landscape, mga pang party, gimmick-gimmick, hindi to okay for me. And sa dark pictures or sa low light, hindi rin siya maganda yung quality. So guys, yung video quality nitong camera is not also nice. Tingnan nyo to guys, 4K na to 4K video quality. Pero tingnan nyo yung outcome coming from this camera. Ito na yung pag pinost mo sa YouTube, ito na yung quality. And guys, notice also my voice. Palagi pag nag-record ako, mga first 3 seconds, para kang nalulunod yung boses mo, para kang galing sa tubig. So, tingnan nyo guys. Walking video, 4K. Steady video. Then time zoom. Then balik sa one time. Diba guys? So, medyo hindi maganda yung video quality and the sound for me. And another example of the video low light, pakita ko sa inyo, medyo siya maputi rin, maputi siya. Tingnan nyo. Front cam at night. Smooth yung mukha, pero overexposed sa likod. Ayan. Malinis na yung cam pinunas ko yung camera. How's the volume ng boses ko? Medyo mahangin lakad konti. Okay, nabalo ako sa parking. How's the quality? 4K video at night. Zoom natin up to 10 times. Yan, 10 times. Of course, may noise. So, back to 1 time zoom. So, yan. Video at night, 4K. Ngayon, 'di ba guys, yung quality, masyadong overexposed na nga, then pangit yung background. So, low light, hindi rin siya maganda. Tapos, pagdating sa naman, sa solo, sa front camera video rin na daylight, medyo okay pa for me. Pero pag in-steady mo, parang medyo mausok. Parang nasa cloud ka, yung ganun. So, if you want that quality, okay lang, go for it. Pero for me, medyo particular talaga ako sa quality ng camera. Saying na, knowing na sabi, 50 megapixel to. Pero, iba talaga yung outcome for me. Yung quality. For the performance and software of this phone, ganda parot, The chipset is Unisoc T760 and the OS is MyOS 13 based on Android 13. May nagsuggest na i-gaming test ko there for Mobile Legends and thank you sa nagsuggest. Okay siya for playing for Mobile Legends. Hindi siya naglalag. And ang maganda dito, for one time ko lang na experience is
yung pag nagko-combo skills ka, kasi mage ako hindi masyado nagko-combo si mage pwera lang pag ginamit yung si Kadita. Minsan, di ba, may combo si Kadita Isang beses lang na nag-delay siya, na hindi nag-quick reaction. Pero feeling ko sa internet connection ko dito sa bahay. Kasi, yung Sky, di ba, medyo may problema. So, anyway, nag-try naman ako sa labas. Very good connection. Wala. Hindi problema ang Mobile Legends. So, okay yung performance niya. As long as nasa medium yung setting. So, tingnan nyo yung gameplay ko. So, ayun nga guys, wala akong problema sa playing Mobile Legends with this phone. Anyway, isang game lang naman nilaro ko dito Mobile Legends lang naman kasi ito na may popular game sa atin, tsaka every game na kakilala ko Mobile Legends ang nilalaro pala. So, ito yun, good for Mobile Legends. And also guys, when it comes to multitasking, halimbawa maraming windows naka-open, halimbawa diba naglalaro tayo ng Mobile Legends, nagsisimula pa lang, mga players, nagbabanning pa lang, nag-FB rin ako, then binabalik ko, switching windows, hindi naman, okay naman siya, hindi siya naglalag. Google, search, kasi diba guys, minsan nakakainip, nagbabanning ng players, ang tagal-tagal. So ayan, nagbabrowse ako ng news, ayan, hindi siya naglalag, so okay yung performance, hindi siya nagsuslow motion. For performance of this phone and sa gaming na na-test ko, okay sa akin to. I'm surprised nga with the performance hindi siya naglalag and hindi siya nagsa-slow motion. Okay ang performance. And for the connectivity guys, okay siya mag-connect sa Wi-Fi sa bahay natin, mabilis naman siya. And okay siya when it comes to 5G data. Imagine guys, nag-test ako ng 5G data speed sa may bandang Jupiter Makati. And here are the clips. Hey guys, nandito ako sa Jupiter Street, Makati. Malakas ang 5G signal dito. So, dito natin test itong ZTE phone for the speed test on 5G. Ito. 5G. Yan. So, tingnan natin. Go. Wow. Wow, 300 Okay, so the download speed was 331 and the upload speed is 52.7. Wow, not bad ha, bilis ha. So guys, naka-mobile Wi-Fi hotspot na itong si ZTE, which on my right side. And then, ang AP band niya is 5 GHz band preferred. Then, itong left side ko is na-connect na dito sa ZTE as Wi-Fi. Tingnan natin kung maganda ang connection or the speed. Go! Wow! Oh, bilis ha. Bilis ha. And
So, 298 ang download speed and 53.7 ang upload speed. Not bad guys. Ganda no? Bilis pala eh. Guys, kung tatanungin ninyo kung paano mag-work yung SIM cards dito, kasi dalawa SIM cards niya, di ba? Basta yung SIM card 1 or the main SIM card is Smart and Talk and Text. Then gagana yung other network sa SIM card 2. Hindi gumagana ang mobile data ng SIM card 2. O ang gumagana lang na mobile data is the Smart and Talk and Text. So, yung SIM card 2 for other network is only good for text and calling. But for mobile data is the Smart and Talk and Text lang, yung main. And then guys, shout out pala sa isang user nag-suggest sa akin pakita yung gestures ng phone. So ito na. Settings, then punta tayo sa asan na? Dito sa features. Gestures and motion. Yan. Ito yung mga gesture oh. Rise to wake, auto answer, ayan o. Ayan o. Double tap screen to sleep. Ito yung madalis kong gamitin. 3 finger swipe to down for a screenshot. So ito guys ha. Nandito yung gesture and motion. And isa pa guys, pag gusto ninyo yung merong home dito, yung back button, tsaka balik sa main screen, nandito lang siya sa system navigation. Yan. Ito. Virtual navigation. Yan. Hindi pa siya dito. Ayan. Charan! Ito na. Yan. O, back to home. Diba? Okay. So guys, my verdict for this phone is, start muna tayo sa what is not good about this phone. Ito, may kodigo ako dito. Again, balik muna natin tong box dito. Yan. Very nice box. So, overall, yung camera of this phone is not good for me. And the sound na ginamit natin sa camera, yung sa video, hindi also good for me. Loudspeaker is not also nice kasi para siyang nalulunod. Or para siyang muffled. Para siyang nasa loob ng something eh. Para siyang nasa loob ng box or parang ganun. So, hindi rin maganda yung loudspeaker. Kahit may DTS siya, ginamitan ko siya ng magandang quality ng earphone. Hindi na maganda yung ano, hindi ko sabi hindi maganda. Tama lang, average lang. Pero pag maarte tayo or very particular tayo sa sounds, hindi mo siya ma-appreciate. Yun ang problema dito. Sa design, okay sana siya, pero masyadong malaki yung sa camera, masyadong na-exaggerate niya. While pwede naman dito, isang tuldok lang dito or dalawa, no? And then the flash. Masyado lang. Okay sana guys, pag super good quality yung camera nito, tapos ganito yung design, okay siya, 'di ba? Parang pangyabang. Pero ano eh, hindi masyado maganda yung quality ng camera eh, and then dinagdagan pa nito. So, the design not much. You know, may fingerprint na dito. Anyway, nakaalan to. Screen protector. What's good about this phone guys is dahil sa size niya, pwede tayo manood ng streaming. So, pwede siguro para sa mga parents natin or grandparents na mahilig manood ng YouTube or Netflix, Tulfo, di ba? Yan, mahilig mga manood yan. Pang mga pastime natin. Yan. Kaso guys, ang quality ng YouTube is up to 1080p lang. And for the Netflix is SD quality lang or standard definition. Pero pwede na rin siya, di ba? Pang watching lang naman, hindi tayo maarte sa quality when it comes to this size of phone. When watching, hindi ko pa lang siya na-try pala sa mga bagong palabas ng mga Disney Plus, di ba? Ang didilim to make it more cinematic. Hindi ko pa lang siya na-try. And meron siyang guys, NFC. Meron siyang radio. Okay for gaming and performance. And the best one guys, which I love, is the 5G connectivity. Ang bilis niya guys. So, very useful to guys if gagamitin nyo siya as the 5G or Wi-Fi 5G hotspot. Basta guys, syempre naman, number one rule is dapat malakas yung 5G network sa area ninyo. Huwag kayo mag-complain na mahina naman yung 5G eh. Hindi, dapat malakas talaga yung 5G network sa inyo. Mas malakas ang hahatakin na itong phone na to. And using as hotspot sa family ninyo. Eh, diba guys, yung mga pocket wifi na 5G ang mamahal, 10,000 plus.
may nakita ko, let's say more than 7,000 plus pataas yung packet wifi na 5G. So ito na lang tayo. The disadvantage nga lang nito is hindi siya pwede sa overseas kasi hindi siya open line. So pag magkakabit tayo ng mga mobile data SIM from abroad, hindi siya pwede dito lang sa Pilipinas unless naka-smart SIM din tayo dito and roaming. Pero ubusin agad yan, mahal ang roaming ng smart sobra. And Globe din mahal yung roaming nila. So hindi siya useful para sa Wi-Fi hotspot abroad, pero sa local, maganda to guys. Pag-upload ng YouTube video natin, mabilis siya. And guys, isa pang features na nagustuhan ko dito is yung battery life. Imagine guys, naglaro ako ng Mobile Legends sa 100% na battery, fully charged tong phone. And naglaro ako ng Mobile Legends for 12 minutes. And nanalo syempre kami, 12 minutes. Pagbalik ko sa phone guys, 100% pa rin yung battery. So, ang laki nang natitipid ng battery and ang laki pa ng capacity niya. Yun naman to, 97% pa rin. So, I approve dito sa battery. I like the battery power of this phone. So, ayun lang guys. I hope may natutunan kayo and may nakuha kayo insights from my review of this phone, the ZTE Blade A75 5G. Yun nga. Ito nga siya. Ito. So guys, if you want to purchase this phone, nabili ko to sa Smart Online. Yun lang guys. Thank you for watching guys and don't forget to like and subscribe. Bye guys!